What's up mga ka-loan seekers? Ako na naman si Zia at isa sa mga madalas niyong tanong sa akin ay, bayaran ko pa ba yung utang ko sa loan app na hindi naman registered sa Securities and Exchange Commission, di ba? O minsan nakaregister nga pero, di ba, may pagka-scam din. Sobrang taas yung mga charges niya, yung mga interest nasa 30 to 45%, di ba? At alam ko, sobrang nakakalito talaga kasi may mga loan apps na legit, may iba naman na hindi registered. Kaya sa video nga na ito ay pag-uusapan natin ng todo, di ba? Para malinaw sa inyo kung ano talaga yung dapat nyong gawin. So sa video nga na ito ay malalaman nyo ano yung ibig sabihin ng hindi registered sa Securities and Exchange Commission. May legal na obligations ba kayong bayaran sila at kung paano nyo maprotektahan ang mga sarili ninyo laban sa illegal na loan apps nga. So una nga, ano nga ba talaga itong SEC or Securities and Exchange Commission? So by the way nga mga kabeshis, ang SEC o Securities and Exchange Commission ay isang ahensya o ahensya ng gobyerno na responsable talaga ito sa pag-monitor at pag-register or pagrehistro ng mga kumpanya sa Pilipinas. Okay? Kung na or kasama na ang mga lending companies, yung mga loan apps na nakikita nyo sa Google Play Store at App Store. Kaya kung legal, di ba, at lehitimong loan app ang ginagamit ninyo, dapat registered ito sa Securities and Exchange Commission at meron silang certificate of authority para makapag-operate as lending or financing company. Ito ang proof kasi na sila ay sumusunod talaga sa batas natin, okay? Pangalawa nga, paano natin malalaman kung registered nga yung loan app na inuutangan mo sa Securities and Exchange Commission? So, napakadali lang ngayon mga kabeshis. Itong Securities and Exchange Commission, meron na silang app na pwede nyong i-download nga, ayan, sa Google Play Store at pwede rin kayong mag-check. Diba, doon sa website nila talaga sa Google. Madaling i-check yung sa website nga ng SEC or gamit yung kanilang app sa mga updated na listahan na ina-upload nila online. And pwede mo rin kasi na i-search sa Google yung SEC or Securities and Exchange Commission registered lending apps at i-verify mga kabeshis kung kasama ang pangalan ng kumpanya sa listahan. Kung wala sila sa listahan, di ba, ibig sabihin hindi sila registered at red flag talaga yung mga ganun, yung mga loan apps na hindi registered sa Securities and Exchange Commission. Kaya lang kasi, di ba, minsan maraming mga loan apps na registered nga sa Securities and Exchange Commission pero kasi sobrang hindi rin naman sila sumusunod sa mga batas na ipinapataw ni SEC. Example, yung mga charges nila na nasa 30 to 45%. Kaya nga ngayon, naglunsad din naman talaga ang Securities and Exchange Commission, pati yung iba't ibang ahensya ng gobyerno, na kung saan pwede tayong magsumbong kung sakali na naka-experience kayo ng mga hindi magandang way ng pagpapautang ng iba't ibang mga loan apps. So by the way, sa mga susunod na videos, ay i-share ko sa inyo kung saan tayo pwedeng mag-email, mag-message, or pumunta kapag meron tayong reklamo. Diba? Ngayon kasi, kapag hindi rehistrado ang loan apps, ibig sabihin, illegal sila at walang legal na karapatan para magpautang kay borrower. Posible kasi na scam yung app o walang regulasyon na sumusubaybay sa kanila, wala kayong protection laban sa mga abusive practices nila. 'Di ba? At ngayon nga, ang pinaka-importanting tanong ninyo sa akin, bayaran ko pa ba ang utang sa loan app na hindi registered or hindi siya rehistrado sa Securities and Exchange Commission? Based lang sa kaalaman ko, pero disclaimer lang, yung i-share ko sa inyo ay based lang sa aking tingin, di ba? So, nasa sa inyo pa rin talaga yung kasagutan, magbabayad ba kayo or hindi. Ang sagot kasi dito, kung babayaran mo pa ba, lalong-lalo kung hindi sila registered nga sa Securities and Exchange Commission, ay hindi, di ba? Or hindi ka obligadong bayaran ang utang na hindi naman registered yung kumpanya. Siguro, yung parang konsensya na lang din natin na magbayad, at least man lang yung amount, di ba? Kung magkano yung amount na natanggap natin, pwede nating ibalik sa kanila. Kasi, unang-una, hindi naman sila kasi registered sa Securities and Exchange Commission. Eh, bakit sila nagpapautang na wala silang kaukulan na dokumento para mag-operate nga as lending or financing company? Ang mangyayari na lang, hindi ka obligado na bayaran, pero siguro konsensya na lang din. Kahit man lang kung magkano yung natanggap natin, yun yung ibabalik natin. Kaya lang kasi minsan, kapag na-late ka magbayad dun sa iba't ibang mga loan apps, di ba?
parang grabe sila mangharas, mamahiya kay borrower. At minsan, yun yung isa sa akin parang instead na gusto kong bayaran yung utang ko doon sa iba't ibang mga loan apps, di ba? Or instead na gusto nating magbayad ng ating utang, pero kung inunahan nila tayo ng pamamahiya, ng panghaharas, para di bang nawawalan tayo ng gana na magbayad kasi 'di ba parang iniisip mo, or for example parang gusto mo na lang din muna mag-ipon ng pera, nakiusap ka naman sa kanila na medyo late yung pera mo, nasa ganitong araw darating yung pera mo, kaya lang kasi due date mo pa lang or isang araw lang na nag-post due yung loan application mo, tatadtarin ka na ng iba't ibang mga text messages at nandun yung mga pagmumura. At minsan nga daw, pinopost yung mukha ni borrower or yung ID ni borrower sa iba't ibang mga social media or yung mga groups, di ba? So, parang instead na gusto mong bayaran, hindi ka na lang magbayad kasi parang inunahan ka na nila. Kabayaran na yon. Actually, kulang pa yung inutang mo na bayad nila doon sa pamamahiya nila sa'yo. Sa ito kasi yung hindi naiintindihan ng iba't ibang mga loan apps na sana kapag nakiusap si borrower, di magbigay naman sila ng palugit kahit isang araw, 2 araw. Minsan kasi kahit 2 araw ka lang ma-late and nakiusap ka naman ng maayos, pero hindi pa rin sila nakikinig, gusto pa rin nila or gusto pa rin ng mga ahente or ng mga collector na makabayad kasi nga may commission sila, which is hindi naman dapat na sana kung nakiusap si borrower na magbayad sa ganitong araw, pagbigyan nyo na kaysa naman yung hindi sila magbayad dahil pinahiyan nyo. Okay? Ayun nga kasi mga ka-review, wala kasing legal na basehan ang mga loan apps na hindi registered sa Securities and Exchange Commission para purasahin ka na magbayad. Kung may kontrata man, ito ay maaaring hindi enforceable dahil illegal nga yung kumpanya. So sabi ko nga sa inyo, siguro konsensya na lang din yung manaig sa atin para ibalik man lang natin kung magkano yung ating natanggap. Okay? Pero tandaan nyo mga kabeses ko, sana hindi rin tayo basta-basta na mag-default ng ating utang. Wala tayong planong bayaran para maiwasan ang problema. Makipag-coordinate pa rin kayo, sagutin nyo pa rin yung tawag. And kung nakaranas kayo ng mga harassment, pananakot, o nileak nila, o may nag-leak ng personal information nyo, pwede nyo i-save lahat ng mga ebidensya. Okay? Tulad ng mga text, mga tawag, yung mga messages. Then, pwede kayong mag-report nga sa ahensya tulad ng Securities and Exchange Commission, sa National Privacy Commission, or sa NPC. Pwede rin sa PNP Anti-Cybercrime Group, and NBI Cybercrime Division. Importante kasi na hindi kayo matakot na mag-report para maprotektahan din ninyo or maprotektahan nyo ang inyong mga sarili. May iba na nagtatanong, paano kung gusto nilang habulin ako? Dapat alam nyo kasi na kahit hindi kayo obligadong bayaran yung utang nyo, pwede pa rin silang mag-file ng kaso sa civil court para singilin ang utang nyo. Pero dahil illegal ang kumpanya, medyo mahina yung kaso. Mas maganda din na dumulog kayo sa mga legal counsel. Mas maganda para malaman nyo yung mga tamang hakbang. Para na rin kasi hindi kayo maabuso. Kaya laging i-check nyo ang loan app kung registered sa SEC or Securities and Exchange Commission bago mag-apply. Lagi ninyong basahin yung mga comments, diba, doon sa apps, or mag-search kayo na-experience yung mga ibang nakapag-try dun sa mga loan apps na gusto nyong utangan para makaiwas or maiwasan yung, di ba, ma-experience nyo yung hindi magandang na-experience nung mga naunang nag-try. Basahin lagi yung mga terms and conditions bago utangan at iwasan yung apps nga na nagpapadala ng sobrang spam calls or yung mga aggressive na collectors. At syempre, huwag nyong ibigay yung mga personal information nyo sa hindi kilalang company. Kung kailangan nyo ng pera, mas maganda kung mag-loan kayo sa mga legal na institutions tulad ng bangko, di ba, yung mga banks, cooperative lending companies, at yung mga authorized pawn shops. Mas mababa kasi yung interest nila, mas ligtas, at syempre may protection kayo, no? At, ayun nga, mga ka-loan seekers, di ba, mga ka-interview, sana malinaw na ngayon ang sagot sa tanong nyo kung babayaran pa bang utang, lalong-lalo sa mga loan apps na hindi registered sa Securities and Exchange Commission or yung mga grabing pinahiya na kayo. Okay? At kung meron pa kayong ibang tanong, sana i-comment nyo po yan sa baba. At pag-uusapan din natin yan, magtsikahan tayo sa mga susunod na videos, di ba? At syempre, kung gusto nyo ng tulong sa pag-verify ng loan apps o paggawa ng plano para sa utang nyo, dito lang ang channel natin para makatulong sa inyo. So again, ako si Gia Ins Review. Thank you for watching and see you nga sa ating next video. Bye!